Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas! Katatapos lang ng game ni Wesley round number 4 sa ongoing Sinquefield Cup face-to-face tournament na ginaganap sa St. Louis. Ang kalaban niya dito ay si Super Grandmaster Richard Rapport, ang second ni Ding Liren against Nepo nitong nakaraang World Chess Championship. Matindi ang naging laban. Napisa din ang matagal nating iniintay na score. Bago tayo magsimula, akin lang pong ibalita uli sa inyo ang paparating nating kamatsas Invitational GM Round Robin Tournament. Ito po ay gaganapin sa Concepcion, Marikina, Pande Americana beside GM Torre Chess Museum. Libre lang pong pumunta dyan. Pwede kayong umi-standby sa restaurant, pwede kayong umorder doon habang nanonood ng ating live streaming at habang nagbabakbaka naman sila sa separate room na air condition syempre. Ayan mga kamatsas ha. Concepcion, Marikina, Pande Americana, GM Torre Chess Museum, December 9 to 17. Ang ginawa ni Wesley nag C4, English opening, Knight F6 si Rapport, Knight C3, G6, E4. Ayun, himbis na English, papunta na ito sa King's Indian at nauwi na nga. Semish variation ang pinili ni Wesley. Medyo sorpresa ito kasi sa madalas sa pagkakataon ang pinipili ni Wesley yung tinatawag nating classical variation, Knight F3. Pero medyo sinurpresa niya si Rapport. Oh. Nag-castle, Knight GE2, Knight C6, Bishop E3, A6, Queen D2, Bishop D7, develop, Rook B1. Interesting line by Wesley. Kasi magbi-B4 siya, A4, B5, at nag-H5. Interesting din naman ang banat dito ni Rapport. Ang H5 para mapigilan ang G4 ng puti. Ayun, yun ang gusto niyang iwasan kasi normally nag-G4, H4, bumobomba ang puti dyan eh. Pinigilan, nag-B4, Knight H7 at nawala sa talaan ng aklat. Dahil ang main line dito, E6, para pag nag-D5, ang Knight umaatras doon sa E7. Pero, hindi nag-E6 si Rapport. Ewan ko kung aral niya ito o kinapanan niya. On the spot, Knight H7, nag-D5. Knight E5, Knight D4. Ayun ang kaibahan. Himbis na ang Knight nasa E7, nasa gitna. Medyo vulnerable nga lang na tipong pag nag-H3, F4, parang delikadong makukulong ang Knight sa gitna. Nag-Rook C8, Bishop E2, C5. Gumawa na ng paraan para makagulo. D takes C6 and pasan capture, Bishop takes C6 at nag-Rook C1. Ayan, umislog-islog lang muna si Wesley. Preparasyon lang mamaya sa C-file. Bishop D7, may threat sa C4 at nag-Knight D1. Okay, tsaga-tsaga muna para makumpleto ang depensa ng C4 at nag-B5. Talagang inistorbo na. Knight B2, dinipensahan lang. Pero dito mga kamatsas, baka mapatanong kayo, Coach, ang dami namang nakakontrol sa B5 square. Bakit hindi pwedeng capturein yan? According to Stockfish, pwede. Takes. Pag nag-A takes B5, kaslingan lang muna. Ayun. Bakit? Kasi pag kinapture yan, blunderacious. May Knight D3 double. Ngayon, kung ito naman ang ipang-capture, may Queen B8. Pag umalis, tagos ang threat sa B4. Pag nag-A4, may Rook C8. Ayan, lalabas ang mga activities ng black dito. Okay, slightly better for black o parang Benko effect na may pressure sa queen side. Ayan, pero balik tayo. Ayaw ni Wesley ang magulong mundo na yan. Nag-Knight B2 lang. Kumapture, Knight takes, at nag-E5. Ayan, nagpasakali dito si Rapport. Bakit kaya nag-E5? Ano? Bakit kaya hindi simpleng binawi lang ang Knight? Bishop takes C4, naiirita siya sa pawn A6. Iritado siya, no? Kaya ginulo niya muna. Nag-E5 siya muna, Knight B3. Natumbukan ni Wesley ang tamang desisyon. At kumapture, Bishop takes C4, may threat pa rin. Rook takes C4, yun lang. Grabe. Sacrifice pero bad move. Dapat daw, Bishop B5. Yun nga ang purpose ng pagkakabitaw ng Knight eh. Nabawasan ng control sa B5. So, dapat Bishop B5 na daw. Pero, inapture eh. Rook takes C4, Bishop B5, Rook C1, D5. Talagang nagwala si Rapport. Bakit ganon? Nagwala.
Queen takes D5, Queen H4 check G3, Queen F6, tineret ang pawn sa F3. Talagang sadya yung check na yon ha. Provoking na mag G3 tapos pag Queen F6, mawiwik ang pawn sa F3. Pero King F2 good move. Ang tanong dito, papaano pangangatawanan or i-compensate ng black ang sacrifice quality down niya? Rook D8, Queen B7. Ayan, may Rook C8 na paparating, palit-palit. Rook D3. Threatening capture ba, sacrifice? Nag-Queen B6 lang. Ayan, Queen to Queen. At tinanggap ni Rapport, Knight G5, tineret ang pawn sa F3. At dito mga kamatsas, may pinakawalang excellent move si Wesley. Napakalakas ng tira na yon. Pakiguess nyo, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. H4, hindi na kailangan palang intindihing depensahan yan. Ibigay na yan. H4, nag-rook takes F3, check, King G2. Na dito, tipong parang napasubo. Ang tore kasi dinidepensahan ng knight. Nakatret yung dumidepensa. Paano yan? Meron muna tayong kailangan sagutin dito. Ano ba mangyayari kung knight ang ipang capture para hindi masabing napasubo? Magro-rook H D1. Ayun naman. Magkakaroon naman ng timing dito si Wesley ng puwersahang palitan. Simplification na saan pupunta ang knight. Pag dito, wala, sasabayan lang ng capture-capture yan. Dami dyan, no? O, knight H2 lagay natin, magna-knight C5. Pag nag-knight G4 checking F3. So, walang sapat na continuation para masabing may gulo-gulo. Mag-A4 na. Alanganin pa ang pawn sa A6. Totally losing for black. Kaya dito, nag-rook takes F3 check, King G2 at bumalagbag ng rook takes knight. Talagang wala na. Sinamantala na ni parang grabe ka desperado. No? Knight D2, tineret ang pawn sa B3. Chumek, King H7, rook C7, counter threat. King G8, check ulit, King H7, rook C7, King G8. Kapag nag-rook C8 check, aba, tabla, threefold repetition, pero nag-iba si Wesley. Huling bitaw, rook E3, sinuportahan ang pawn sa B3 at ito na po ang paparating dyan na nakakatakot yung mga rook C2, baka yung knight ay malinsad ang buto, walang uuwian yan. Okay? At dito nag-resign na po si Rapport. Grabe yung nagsimula yung sacrifice niya, no? Okay pa naman kung bishop B5. Parang feeling ko na openingan siya ni Wesley. Kasi opening pa lang, parang nangapa na siya na ewan eh. Napansin niyo yun? Nanibago siya sa semis. Hindi na masyadong ginagamit yan eh. Ang laging ginagamit sa King's Indian, classical talaga. Medyo matindi yung bitaw ni Wesley semis, ano? Okay, ito po ang standing. Naglalaro pa sila Firouzja eh. Pero silipin natin. Hindi pa tapos sila Firouzja. Nangunguna na si Wesley, 2.5 points. Ayan po, congrats kay Wesley. At pumapangalawa si MVL, Fabiano Caruana, Nepo. Hindi pa tapos sila Firouzja. Ayan, sino ba kalaban ni Firouzja? Si Dominguez. Pagpalagay ng manalo si Firouzja, tatay lang siya kay Wesley. Kaya maganda po ang kalagayan ni Wesley. Puro tabla pero ngayon lang napisa. Ayan. At maibalita ko na rin po sa inyo, no, kasi nagpapareserve ako ng schedule kay Wesley for the next year, 2024, Kamatsas Round Robin natin. At handa naman po nating ibigay ang mga conditions, talagang maimbitahan lang natin si Wesley. Kasi yun din po ang gusto ng ating partner na si National Master David Almirol Jr. Pero, punong-puno daw po ang schedule ni Wesley. Sa top level daw po ang schedule ng mga elite top level player, weird daw, sabi ng kanyang mother na si Madam Lotiski. Kaya, nako, sana lang magkaroon pa ng miracle na mapapunta natin, mapauwi natin si Wesley at makapaglaro sa ating Kamatsas Round Robin. Wala talaga eh. Nag-email po kami. Ayan. Pero maraming salamat po, Madam Lotiski, sa inyo pong mabilis na pag-response. Laging ang bilis niya mag-reply eh. Kaya yun ang nakakatuwa. At least nalalaman natin ang kalagayan, di ba? Pero ganun pa man, lagi tayong nakasubaybay kay Wesley. Nakasuporta dahil sa puso natin, Pinoy pa rin si Wesley. Maraming salamat po mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.